Okay. Malapit. Ito po yung nakuha na natin, yung bonsai material ang tawag nila. Pag hindi pa siya buo kasi ang tawag nila, material pa lang. Kaya bonsai material ang tawag ng mga bonsaista. Ito, ang material nito ay ano ba to? Hibiscus Taiwan. Ito, ang ganda ng nebari niya. Oh. Nebari, yung ibig sabihin ng nebari, yun yung ugat. Yung base niya. Ewan ko, parang nilagyan ko yata siya ng ano dito sa pen. Kaya lumitaw yung ugat, patagilid lang. Wala dito sa ilalim. Kaya madaling i-harvest siya pag gusto mo nang kunin siya. Ewan ko, 2 years yata sa ano to. Naka-direct sa lupa. Ayan, pag kumuha kayo ng materyales, yung maganda, yung ano na, yung may sayaw na. Kasi pag tuwid, wag mo munang kunin. Mahirapan kang mag ano eh. Yung walang korte. Mahirapan kang mag-workshop. Ito kahit pa paano. Ganda na yung nebari nyo. Ito, pag nag-workshop ka, titignan natin kung ano yung magandang front niya o yung harap niya. Pwede dito. Pwede dito. Kaya lang dito, pwede rin. Kaya lang litaw na litaw yung sugat niya. Ito. Dito, maganda siya. Sa katagalan, pag tumaba to, maghihilom din yan. Isasara niya yan. Kasi ganyan din yung nangyari dun sa kinuha kong isa eh. Sinara niya yung malaking ano. Patatabayin ko pa sana to dun sa wild. Kaya lang, ayan o, parang inanay na siya nung nakaraan eh. Kaya inunahan ko na. Kakainin buo ng anay yan. Matakaw sa anay to eh. Ngayon ito po, sa pag-workshop. Kasi di ba ganito lang siya kaliit. Para hindi tumama dun sa paglalagyan mo ng paso, babawasan natin ng konting ugat. Ayan, yung workshop natin. Para kumasya dun sa paso. Purol na yata yung... Aboy, pairam ng gunting. Awasan pa natin itong... Hey! Ay, nako. Hawak nga, kaboy. Pahawak muna. Madulas, maputik eh. Pahawak ko nga yung... Ito may anay nga oh. Hawakan mo lang. Yun. Talas pala ng lagari. Yan, sa pag-workshop po, maganda kasi kahit kumpleto kayo gamit eh, para hindi mahirap mag-workshop. Kasi pag wala kang gunting, ang hirap maglagari. Tantad ng aabutin. Oo, kasi pag initak mo naman, nasusugat. Naalala ko naman po nung may pinagtanungan ako na isang bonsaista. Tinatanong ko minsan, ba't pag nagtatanim ako namamatayan ako ng materials? Isa lang yung tip niya sa akin, sabi niya, basta maluwag yung paso mo. Yung ibig sabihin niyang maluwag. Halimbawa, ito yung, asan yung planggana nga boy? Hiningal ako. Halimbawa, ito yung ugat. Basta ang importante daw, wag tatama yung mga ugat dun sa, wag masigip. Dun sa, halimbawa ito, planggana. Sisirain na ba yan nga ba? Gana. At least, pag nagtanim ka daw, wag yung sayad siya dito yung ugat. Kasi dito lalarga, parang pag masigip kasi siya, hindi makakalarga.
hanggang hindi siya tumubo, mamamatay. Yan, kahit pa paano, kahit sige pa mo konti dito. Pero maluwag siya. Hindi tumatama yung ugat. Kung tumatama, bawasan mong konti. Ayun siya. Pwedeng ganyan. Ayan, pag mamumosisyon po kayo, una, ikutan mo muna yung puno. Tignan mo kung ano yung magandang harap niya. Magandang harap, yung naka-highlight yung katawan niya at saka kita yung halos sugat. Kasi yun ang unang-unang, kahit di ka marunong sa bonsai, hindi marunong sa bonsai yung tumitingin. Napapansin niya, ay ang ganda ng katawan, ang ganda ng ugat. Kaya nga yun yung ideal na prompt. Ay, hinala ko. Ayan. Sa ngayon, okay na tong ugat na to. Kaya sa hindi malaking masyadong paso. Ayan siya, ganda. Tapered na tapered. Ito, marami kang hahabulin dito. Ayun lang po, pag nagtanim kayo, basta maluwag yung hanggat maaari, hindi bumabangga yung ugat sa pagtataniman mo. Para kasi dito lalabas yung mga ugat sa pinagputulan na to. Hindi makakahinga siya pag hindi makakalarga pag masigit na masigit. Baka mamatay pa yung puno. Yun lang po.